Sa iba pang mga balita, kabi-kabilang brownout ang naranasan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila ngayong araw dahil sa pagpalya at pagsailalim sa maintenance ng ilang power plants. Sa linggo naman magsisimula na ang isang buwang maintenance shutdown ng Malampaya Power Plant. May report si Rida Reyes. Perwisyo ang inabot ng ilang bahagi ng Luzon kabilang na ang Metro Manila dahil sa 30 minutong brownout na naranasan kaninang umaga. Ang sanhi ng brownout ang pagpalya ng 2 unit ng Sewell Power Plant. Agad din namang naibalik ang supply ng kuryente habang inaayos ang sistema. Man po sa banda ng Sewell Power Station at Team Energy, kami po lahat as an organization, kami lahat ay naka-focus ngayon para ma-restore yung full plant operations as soon as possible. Lahat kami nakatutok po na maisaayos yung nasinang mga units. Apektado naman ang negosyo sa ilang bahagi ng Batangas dahil sa 11 oras na rotational brownout na naranasan doon maghapon. Ang sanhi ng brownout ang pagsaayos ng linya ng kuryente ng power distributor na Batangas Electric Cooperative 2 o Batelec 2. Paliwanag ng Batelec, luma na ang ilan nilang mga linya kaya kailangan na raw itong i-upgrade para matugunan ang lumalaking demand sa kuryente lalo na't papalapit na ang tag-init. Halos 9 oras na brownout naman ang naranasan sa ilang lugar sa Naga City dahil naman sa preventive maintenance sa mga linya ng kuryente ng Casureco 2. Sa araw ng linggo, March 15, magsisimula ng isang buwang maintenance shutdown ng Malampaya Power Plant. 3 malalaking planta ang apektado ng scheduled shutdown. Pero pagtitiyak ng Department of Energy, mayroong sapat na supply ng kuryente sa kabila ng shutdown ng Malampaya. Naka-standby na rin daw ang iba pang planta ng kuryente basta huwag lang magsabay-sabay ang forced outages o bigla ang pagpala nito. Very close ang monitoring namin. Ano ba yung mga rason ng mga outages nung last year, no, para mapaghandaan. Dahil sa napipintong krisis sa kuryente sa tag-init, dapat daw ay maghina-hina na tayo sa paggamit ng appliances na malakas kumonsumo ng kuryente. Kaakibat din nito ang pagpili ng tamang kagamitan. Sinuri namin sa Power Lab ng Meralco ang ilang appliances gaya ng 2 refrigerators na ito, ang isang conventional at isang inverter type. Sa loob ng 2 araw, yung pong inverter, 14.7 pesos pa lang ang nakukonsumo niya. Pero yung conventional, halos 50 pesos na. Kinumpara rin namin ang iba't ibang klase ng TV. Pagkatapos ng 2 araw ng pagsusuri, ang pangkaraniwang CRT TV, mas mahal ang konsumo kumpara sa LED. Dahil lahat nagtitipid sa kuryente, nagkalat na sa mga mall ang mga power-saving device na kapag sinaksak mo raw, otomatikong mababawasan ang konsumo mo sa kuryente. Pero imbes na makatipid, mukhang mas mapapagastos pa kayo rito. Mga nakatest na kami ng mga rounds 8 ng ganitong klase, yun nga, wala kaming nakitang evidence ng savings. Bukod sa pagpili ng tamang klase ng kagamitan, may mga bagong paraan din para makatipid sa kuryente, gaya na lang ng Home Area Network Assistant na kayang ipakita ang aktwal na konsumo ng kuryente sa bawat kwarto sa inyong bahay. Pero kung gusto talaga nating makatipid, maging responsable at ugaliin ang wastong pagkonsumo ng kuryente. Rida Reyes, GMA News.